payo pang iba si Doc sa'yo. But then anyway, subukan mo kung may Healing Galing Oil ka. Harold, applyan mo ng hot compress yung affected area bago mo haplusan ng banayad ng Healing Galing Oil. Yung dibdib na yan, no? Pagka in-applyan mo pa ulit-ulit ng warm compress, mag-o-open ang skin pores, Harold. Tapos papasok yung Healing Galing Oil at tuloy-tuloy masistimulate ang affected area. Yung bahagi ng dibdib at yung bahagi ng puso, isama mo na kasi baka nahagip din yon, no? Huwag mo munang papagurin ng sarili mo, simple exercises lamang. At ganun din sa likod, kung makakapagpahilot ka ng Healing Galing Oil doon sa likod na bahagi para back-to-back yung pagsistimulate sa baga. Yung mga pulani dito sa left and right side ng leeg mo, tiyagaan mo rin na haplusan ng Healing Galing Oil para nasi-stimulate, no? At sundan mo ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Kung ikaw ay dumighay, kung ikaw ay nagpa-yutot-yutot, may lalabas na hangin, pakiramdaman mo, may ginhawa kang mafe-feel, no? Or kung wala naman, kailangan sabayan mo pa ng pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12 para ma-repair yung mga ugat sa baga. Ulit-ulitin mo ang gamutang ito 3 to 4 times a day. At disiplina muna, Harold. Pahinga muna, wag munang sasabak sa mabigat na klase ng ehersisyo. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo, Harold. I-insta-shot na ang reseta ni Doktora. Mga kapatid, magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV, Year 4 na. Ano po ang pwedeng gamot sa fungal infection sa right hand ko? Pagdating po namin sa ENT, ang sabi po sa akin ay mayroon daw po siyang Meniere's disease. Ano po yung lunas sa amoy ng kili-kili ko? Mga hindi pa nasasagot na pahabol niyong katanungan, bibigyan ni Dr. E ng kasagutan. Abangan, susunod na sa Healing Galing sa TV, Year 4. Sa pagpapatuloy po ng ating Healing Pahabol episode, fungal infection, ear infection at problema po sa kili-kili odor ang ating sasagutin. Unang tanong, sabi niya, "Hello po, Doc. Ask ko po sana ano po ang pwedeng gamot sa fungal infection sa right hand ko. 1 year na rin po ito sa kamay ko. Minsan, nagsusugat po siya. Lalo pag winter po dito." Ayun, nagpa-consult na rin po ako sa dermatologist dito at may antibiotics na pinatake po sa akin. May skin creams din. And now po ay ongoing po medication ko ulit for 28 days. Please, Doc, help me kung anong mabisang igamot sa infection po ng right hand ko. Thanks in advance, si DHA ng Canada. Oo nga naman, pagka papunta ang Pasko, mas malamig sa kanila, no? Pero gawin nating holistic ang approach. Number 1, malamig dyan, mabilis mag-dry yung balat mo, no? So, kung may mga panahon na kaya mong isoak sa mainit ang kamay, mas maganda. Mas mabilis mag-heal yung wound. Pero mas maganda kung yung soaking mo ay lalagyan mo ng herbal soaking powder natin, no? Para yung mga herbs ay matutulungan na matanggal ang infection doon sa affected area. Mainit na tubig ang ibubuhos mo doon sa ating herbal soaking powder, no? Kung yan ay gusto mo, sa malinis na basin. At sa tamang init, ilubog mo yung kamay mo. Huwag mong gagalawin, parang naka-steady lamang yung kamay doon. Hayaan mong yung mainit-init na herbs ay magbigay ng healing effect doon sa kamay mo, no? At kung lumamig na, hindi mo na nararamdaman. Actually, yung init, kung ayaw mo na, pwede mo nang punasan at patuyuin at saka i-massage ng Healing Galing Oil. Pero kung gusto mong mas matagal pang mag-soak ng mga kamay, pwede mo rin isabay yung kabilang kamay para nasi-stimulate din ang circulation, no? So kung gaano katagal ang gusto mong soaking period, okay lang. Basta pagkatapos, habang malambot pa yung affected area, kukuha ka ng malinis na bulak at babasain
mo na maraming healing-galing oil at yon ang idadampi-dampi mo doon sa affected area. Okay? Gawin mo yan ng 3-4 times a day, mas maganda. At para doon sa nag-set-in na infection, kailangan ay uminom ka ng herbal serpentina tablet. Walang serpentina sa Canada, kailangan yung tableta ang iinumin mo, di ba? Kung titignan mo ang kondisyon ng iyong kamay, kung mas malubha, simulan mo sa 10 tabletas ng serpentina ang pag-inom after meals 3 times a day. Kung hindi naman gaanong mataas ang infection, wala namang nana, hindi naman namamaga, pwedeng yung minimum na intake ng serpentina, which is 6 tablets after meals 3 times a day ang gawin mo. Kung meron ka namang makikitang serpentina plant, pwede na yung yung pinakakatas nun, malinis na dahon ng serpentina, hugasan mong mabuti, dikdikin, tapos tsaka yung katas nun ang ilalagay mo dun sa sugat. Mas mabilis gumaling. Pero meron tayong dapat na ipaalala sa'yo, sa anumang uri ng fungal infection katulad ng sayo, sugat, ganyan, iiwasan mo talaga ang mga may lansang pagkain kasi nakaka-contribute yon sa matagal na paggaling ng iyong kondisyon, no? Kailangan ay alkaline hydrating diet na walang patis, toyo, bagoong, asin lang ang pampalasa at saka yung mga shellfish, no, ay iiwasan, pati isda actually. So, piling-pili muna ang pagkain, okay? Maraming salamat sa iyong katanungan, DHA ng Canada. Sana ay makatulong ang aking payo. I-insta shot na ang reseta ni Doktora. Isa pa pong katanungan at ang sabi niya, magandang araw po. Ang nanay ko po ay high blood at may maintenance na po siya for almost 7 years. Nitong nakaraang Oktubre, bigla po siyang nakaranas ng matinding pagkahilo. Nung dinala po namin siya sa ospital, pinababa po nila BP ni nanay, kaso yung hilo hindi nawawala. Kaya po ni-refer kami sa ENT at sa Opta. Pagdating po namin sa ENT, ang sabi po sa akin, wala daw pong balanse ang tenga niya, kaya siya nakakaramdam ng matinding hilo. Niresetahan po kami ng gamot sa hilo for 3 months, pero ganun pa rin po. Nagpa-hearing test din po kami at talaga pong bingi yung isang tenga niya. Sana po ay matulungan niyo kami, Doktora. Si Ruth ng Caloocan. Okay. May mga ibinibigay na hearing aid, halimbawa, di ba? Pero sa natural na paraan ng paggagamutan, dahil yan ang hinihingi mo, kapatid, no? Number 1, gawin natin holistic ang approach. Number 1, painumin mo siya ng laging mainit, no? Walang malalamig para yung ugat sa tenga ay manatiling nakabuka para sa posibilidad na magandang sirkulasyon ng dugo at oxygen. Alright? Kung tsatsagaan mo na isi-stimulate yung tenga na yon, pero hindi lang yon. Kung sa kabila ay may problema, hindi yun lang ang aayusin, kailangan kasabay yung kabila, no? So, kung kaya ni nanay gawin, mas makokontrol niya yung hawak ng cotton buds sa tenga niya. So sabihin mo, una, tatanggalan ng earwax. Pagkatanggal ng earwax, kumuha ng panibagong malinis na cotton buds at saka isaturate ng healing-galing oil. Tapos parang nag-ear cleaning ulit, no? Pero may healing-galing oil na saturated na yung cotton buds, di ba? So tuloy-tuloy sa kaya mong tagalan na nasi-stimulate ng cotton buds with healing-galing oil yung tenga, tigkabila yon. After that, pasarahan mo yung takip ng tenga sa tulong ng dulo ng daliri ng iyong pasyente, no? So, isi-stimulate mo, tatakpan, parang lalo mo pang sinistimulate yung ipinasok na healing-galing oil doon, alright? Parehong tenga kahit isa lang ang may problema, alright? Pagkatapos nun, lagyan ng healing-galing oil ang harap ng tenga, yung parang patilya natin at yung likod ng tenga, no? At sa tulong ng hintuturo at ng middle finger, isi-stimulate ng healing-galing oil yung tenga. Pareho din yon. Basta minimum ng 20 minutes. Pagkatapos nun, ay isa-suction ang tenga sa tulong ng palad. Suction, release. Suction, release. Maririnig yung pop, pop, pop. Okay? Parang may tumutunog-tunog na parang may lumalabas na hangin. Ituloy-tuloy mo. At kung